Patuloy na gumagawa si Chopper ng antidote habang pinipigilan ng sarili na maging isang Oni. Samantala ang isang samurai ay hindi na kinakaya ang virus. Kaya pinalakas ni Yogoro ang kanyang loob dahil gumagawa na daw ng paraan si Chopper. Ang mga bata ni Apo ay nagmamakaawa dahil napakalakas daw ng mga bantay ni Chopper. Dahil ang nagbabantay ay sila X-Drake at Yogoro the Flower. Nagtataka din si Hanzo kung bakit muling naging bata si Yogoro. Samantala ang matanda ay nanginginig na dahil sa Oni virus. Ngunit gagawin niya ang lahat para sa misyon saka siya umatake ng malakas na nagpayanig sa paligid na ikinatakot nila Apo. Saka ipinangako ni Yogoro na tatalunin ng mga malalakas na kalaban. Pero nagbilin din sa mga kasama na patayin siya bago siya tuluyang maging ogre dahil siguradong mauubos sila nito. Lumapit naman ang mga dating samurai ni Orochi upang subukan ang lakas ni Yogoro. Subalit kaagad na naghanda ng malakas na teknik ang matanda. Kaya paglapit ng mga ito ay kaagad silang natalo sa isang atake. Nainis si Apo kaya nagsimula na rin silang sumugod. Ngunit napakalakas talaga ng dating boss ng Yakuza. Nag-alala si Kid sa kanyang crew na si Killer. Samantala muling umatake ng napakarami si Kaido ngunit lahat ito ay sinalag nila Zoro at Law upang protektahan si Luffy. Sunod ay si Big Mom naman ang umatake kaya ginamit na naman ni Law ang teleportation skill. Hanggang sa muli nang magbalik ang lakas ng ating bida. Si Yogoro naman ay inatake ng mga arrow ngunit naputol ang mga ito. Saka pinagtulungan siya ng mga ninja subalit wala silang laban sa kanyang lakas. At papatayin sana siya ni Queen kung hindi lang ito pinigilan ni Marco. Tapos muli na namang pinagtulungan ng dalawang all-star si Marco the Phoenix. Sa kabila nito ay nagawa niya pa ring mapatalsik si King. Saka sinipan niya pa ito ng napakalakas. At pati si Queen ay pinatikim nito ng malakas na sipa sa sikmura. Ngunit muling bumangon ng dalawang all-star ni Kaido. Kaya napapagod na si Marco. At napansin ni Perospero na napapagod na ito kaya may masama siyang balak. Samantala natapos na rin ni Chopper ang antidote kaya siya ang unang test subject. At sa kabutihang palad ay tila maganda ang epekto nito. Ngunit sa labas ay tuluyan ng naging mga ogre ang mga kasamahan. Mabuti ay meron pa rin Blue Flame si Osama. Nang mapansin nilang tinalo ni Yogoro ang mga ninja ngunit isa na rin itong Oni kaya muntik nang patayin ang tauhan. Buti ay napigilan siya ni Omasa na gawin ito. At muli namang nakontrol ni Yogoro ang katawan kaya ipinag-utos niya nang patayin siya ng tauhan. Nagsimulang umepekto ang antidote pero hindi nila alam kung maganda ang kalalabasan. Subalit sa wakas ay natanggal na ang Oni virus. Kaya kailangan na lang nilang gumawa ng marami nito. Muling bumangon si Queen at pinagbabaril si Marco. At umatake din ng Phoenix ngunit nahiwa ito ni Queen. Saka nahuli siya ni King at pinabaon siya sa pader. Tapos binalak ni Queen na gawing mga Oni kahit ang mga kakampi nila. Di makapaniwala si Apo na tinalo ni Yogoro ang lahat ng mga samurai at ninja nila. Samantala umiiyak ang mga bata ni Yogoro dahil sa utos nitong tapusin ang kanyang buhay dahil siguradong uubusin sila nito kapag naging ogre. Maging si Omasa ay hiniling na tapusin na rin siya pero hindi ito magawa ng mga kasama. Nagmamakaawa naman ng mga bata ni Queen na bigyan sila ng antidote pero wala itong pake. Sa halip ay tinawag pa sila nitong mga basura. At ang matindi ay inatake pa sila nito. Saka sinabing ang Ice Oni virus ay para talaga sa pleasurers dahil hindi sila nakakuha ng ability sa Smile Fruit. Ang waiters naman ay hindi na daw makakatanggap ng mga Smile Fruit kaya dapat ay ma-infect na rin sila ng Ice Oni virus para magkaroon ng pakinabang. Dagdag pa ni Queen na isang pirata rin si Chopper kaya hindi siguradong tutulungan sila nito. Samantala bago pa magpakamatay si Yogoro ay dumating naman si Chopper na niligtas ito. Saka pinainom ito ng antidote na ginawa niya. Kaagad na nakaramdam ng kakaiba ang matanda hanggang sa matanggal ang virus kaya nagdiwang ang mga tauhan nito. Sunod ay nilabas na rin nila ang kanan na naglalaman ng mga antidote. At sa utos ni Chopper ay pinasabog nila ito sa gitna ng battlefield at sinabi ng nurse at doktor na higupin nila ang usok. Ginawa nga ito ng mga tao kaya natanggal na ang Ice Oni virus sa kanilang mga katawan. Ngunit ikinagalit naman ito ni Queen. Pero pinagsabihan pa ito ni Chopper na hindi basta-basta ang pagpapakalat ng virus. Dahil dito ay pinagbabaril siya ni Queen pero ang mga tauhan mismo nito ang nagprotekta kay Chopper. At sinabi ng mga ito na iniligtas kasi sila ni Chopper kaya ngayon ay kumampi na sila sa Reindeer Doctor. Nahuli naman ni Marco si Queen sa leeg. Saka nag-transform si Chopper sa kanyang Monster Point. At sinampal ito sa pagmumukha ng napakalakas. Patuloy pa rin ang labanan sa itaas ng palasyo at makikitang nasisiyahan pa dito si Kaido. Saka pinalaki ni Luffy ang kanyang kamay at sinuntok ito. Nagising ang Akaza 9 na nagtataka kung nasaan sila at kung sino ang nagbigay ng lunas sa mga sugat. Balak na sana nilang bumalik sa battlefield ngunit nagulat sila nang makita si Oden. Nagpatuloy sa pagtakbo sila Yamato nang makita sila ni Bahuang gamit ang daga.
Kaya may dumating na mga kawal upang hulihin sila pero wala namang binatbat ang mga ito kay Yamato. Si Shinobu ay pinatay ang natirang mga kalaban. Ngunit may sumugod na naman kaya winasiwas sila ni Yamato gamit ang sandata. Ang ninja ay ginamit naman ng mga kanay. Tapos iniligtas siya ni Yamato sa isa pang kalaban. Natalo man ng mga kalaban ay naiisip naman ni Momo na wala siyang kwenta dahil umaasa siya sa iba upang iligtas ang sarili. Dahil dito ay nag-transform siya na isang dragon. Dahil nung nabihag siya ay nakakain siya ng isang devil fruit sa sobrang gutom. Naisip naman ni Yamato na kamukha nito ang kanyang ama. Samantala na pag-usapan din ng CP0 ang nasabing devil fruit na si Vegapunk pala ang may likha at umaasa silang sana ay sumabog na rin ito kasama ng Punk Hazard. Hindi makapaniwala sila Kinemon na muling makikita si Oden. Kaya napaiyak ang mga ito nang makita ang kanilang master. Giit ni Oden na dahil kay Toki ay ipinadala siya nito sa hinaharap bago pa siya mamatay. Saka inilabas ang espada at nangakong babawiin ang Land of Wano mula kay Kaido. Ngunit naisip ni Doji na isa lang itong impostor. Dahil ang sabi daw ni Toki ay hindi makakabalik ang sinuman sa nakaraan. Maging si Raizo ay hindi na naniniwala sa kaharap. Ngunit sinabi lang nito na tila sa tagal ng panahon ay nakalimutan ng mga ito ang kanyang mukha. Nais nang maniwala ng mga kasama ngunit sinabi ni Raizo na hindi ito ang realidad. Ngunit nais nang maniwala ni Kinemon kaya sinuntok siya ni Doji. At nang atakihin ay hindi ito nagdudugo. Ngunit tuluyan na nitong natusok si Doji kaya malinaw na hindi ito si Oden. Dahil ito ay isang drawing lang pala ni Kanjuro. Nagalit si Denjiro kaya inatake ito pero napakalakas din ng fake Oden. At si Kanjuro pala ay minamanipula ang drawing kahit wala siya doon. Sinabi ni Kanjuro sa pamamagitan ng drawing na bago siya mamatay ay uubusin niya muna ang Kozuki clan. Nakiusap si Yamato na mag-transform muli si Momo na isang bata para makapagtago. Giit ni Momo na mas nakokontrol niya na ngayon ang dragon form kaya nais niya sanang tumulong. Samantala napatalsik na naman ni Kaido si Luffy. Tapos umatake pa si Big Mom sa mga ito gamit ang kidlat. Ang mga challenger ay naiisip na hindi talaga umuubra ang kanilang mga atake sa makakapal na mga balat nito. Muling sumugod si Luffy pero napatalsik na naman siya nito. Kaya naisip ng mga kasama na paghiwalayin ng dalawa upang magkaroon sila ng tsansang manalo. Ngunit bumangon pa rin ang bida kaya natuwa si Kaido. Naisip ng mga retainer na patungo si Kanjuro kay Momonosuke kaya kailangan nila itong iligtas. Ngunit sinabi ng fake Oden na hindi na sila makakaalis doon. Saka nito sinindihan ng mga pampasabog sa katawan at muling sumugod kaya kinakabahan na ang mga samurai. Ngunit biglang sumugod si Doji upang iligtas ang mga kasama mula sa fake Oden. Hanggang sa tuluyan na itong sumabog at nakaligtas naman ang mga kasama nito. Ngunit ikinamatay ito ni Doji na siyang hindi matanggap ng mga kasamahan. Natuwa si Kanjuro sa nangyari. Ngunit nais niya muling magpanggap para makalapit kay Momonosuke. Samantala isang lalaki ang nagsimula ng sunog sa palasyo na mabilis namang kumalat. Habang hinahanap ng mga retainer si Momo ay si Jack ang natagpuan nila. At nakita sa sahig na tinalo nito ang mga tauhan ng aso at pusa. Nais magpaiwan ni Dogstorm upang mahanap na nila si Momo. Na agad namang ginawa ng mga kasama dahil nanganganib ito kay Kanjuro. Napabagsak ni Chopper si Queen kaya natuwa ang mga kakampi. Pero bumangon ulit ang All-Star at muling aatake, ngunit sinipa naman siya ng malakas ni Marco na nagpatalsik sa kanya. Nagsimula ang mga kawal ni Kaido na apulahin ang apoy sa isang silid. Ngunit may pumapatay sa kanila na walang iba kundi si Orochi kaya nagtaka ang mga ito dahil akala ay patay na siya. At tuluyan niyang pinatay ang mga bata ni Kaido. At nangako ito na wawasakin niya ang buong Onigashima. Samantala sa itaas ay kaharap pa rin nila sila Big Mom at Kaido. Saka magkasabay pa na umatake ang mga ito ng napakalakas na puwersa upang tapusin ang 5 challenger. Subalit nagawa pa rin itong masalag ni Zoro gamit ang 3 espada upang makatakas ang mga kasama. Napahanga naman ang 2 emperor dahil nakatakas pa rin ang mga ito. Ngunit si Zoro ay malubha ang pinsalang natamo. Pero si Luffy ay agad na sumugod at binalot ng Raiyo ang kamao, saka nito sinuntok ng Red Hawk si Kaido ngunit nakailag, kaya siya pa ang tinamaan ng atake nito. Tuwang-tuwa si Orochi sa pagsunog sa palasyo. Samantalang inaapula ito ng mga kawal ni Kaido. Sa pagtakbo nila Kinemon ay nakita nila si Orochi at ang alalay nito. Nais ni Fukarokujo na iligtas ang master niya. Pero nais ni Orochi na makipaglaban sa mga ito dahil mga sugatan na rin naman daw sila. Kaya nag-transform si Orochi sa dragon form nito na maraming mga ulo. Subalit pinagtulungan siya ng mga retainer ng Kozuki clan upang maputol ang mga ulo ng dragon. Hanggang sa tuluyan na siyang tinapos ni Kinemon. Saka umalis na ang mga ito ngunit nagpaiwan si Raizo para kalabanin si Fukarokujo. Patuloy ang mga pagyanig sa itaas dahil naglalaban sila Luffy at Kaido. At umatake ng napakalakas si Kaido kaya sinalag ng ating bida ngunit napatalsik pa rin siya nito. At ang kidlat na dulot nito ay nagpayanig sa palasyo sa ibaba. Kaya naisip nila Denjiro na kinakalaban na ni Luffy si Kaido kaya nagmadali na sila. Umatake na naman ng napakalakas na kidlat ang Emperor. Saka sinabing napaka-boring daw nilang kalaban. Si Big Mom ay nais na daw silang patayin.
kaya naghanda na naman sa pag-atake ang dalawa. Ngunit dumating na naman si Luffy, kaya mabilis na sumugod si Kaido at pinatalsik nito ang ating bida. Ang mga kasama naman ay binanatan din ni Big Mom. Tapos inatake pa sila ng mga kidlat, kaya napilitang gumamit ng shield si Law. Subalit mas pinalakas ni Big Mom ang atake kaya nabasag ito at tumalsik siya. Muli namang sumugod si Luffy ngunit sinikmuraan lang siya ni Kaido saka pinatalsik. Tapos inatake pa siya ng blast breath nito. Tatapusin na daw ni Kaido si Luffy. Ngunit lumapit si Zoro upang samahan ang kanyang captain sa kamatayan. Kaya naman pareho silang tinapos nito. Ngunit nasalag ni Luffy ang malakas na atake. Saka gumamit ng Raiyo at sinikmuraan niya si Kaido. Tapos nagpalabas ng kulay pulang aura si Luffy sa paligid. Saka gumamit ng Raiyo ngunit sumugod na rin si Kaido kaya nagtagisan sila ng mga kapangyarihan at ipinagpatuloy nila ang sagupaan sa ere. Ngunit nangialam si Big Mom kaya napatalsik ang ating bida. Kaya naman inatake na rin nila Zoro at Killer si Linlin. Saka nagbuga ng blast breath si Kaido kaya napatalsik ang bida ngunit hinawakan ito ng mga kasama at inihagis patungo kay Kaido. Dahil dito ay tinamaan niya ng napakalakas na suntok sa pagmumukha ang Emperor. Ngunit nakabawi ito ng atake sa kanya. Sunod ay pinalo pa ni Kaido ang ating bida ng buong lakas kaya yumanig ang buong paligid. Gumawa naman si Kid ng isang kulungan. Tapos ikinulong ni Law si Zeus sa loob nito. At pinaghihiwa naman ni Zoro si Prometheus. Si Napoleon naman ay hindi tinigilan ni Killer sa pag-atake. Saka pinagbabaril ni Kid si Linlin ng sandata nito. Ngunit tinamaan siya ng suntok nito sa pagmumukha. Kaya pinakapit ni Kid ang mga bakal at pinatalsik niya si Big Mom. Saka ito inatake ni Law ng malaking bato. Tapos hiniwa ni Zoro ang bahagi ng isla upang tuluyang mahulog si Big Mom subalit nagsuka na rin ng dugo ang swordsman. Humihingi ng tulong si Big Mom ngunit walang magawa si Zeus dahil nakakulong siya kaya tuluyan na itong nahulog sa dagat. Nais iligtas ni Prometheus ang master niya pero pinipigilan naman siya ni Zoro. Alam ni Law na malubha na ang kalagayan ni Zoro dahil sa pinsalang natamo nito nung pinigilan niya ang atake ng mga Emperor. Si Killer ay hindi rin tinitigilan si Napoleon. Kaya ililigtas ni Kaido si Prometheus mula kay Zoro ngunit tinamaan naman siya ng atake ni Law. Saka gumamit siya ng shield para protektahan ang sarili ngunit napatalsik pa rin siya nito. Ngunit dahil dito ay nakatakas sila Prometheus at Napoleon kaya nabahala ang swordsman. Giit ni Law na pabayaan na nila ito dahil alam niyang malubha na si Zoro. Muling kumuha ng napakaraming mga bakal si Kid. Saka sumugod dahil siya na daw ang bahala kay Big Mom. Samantala tuluyan nang nailigtas ni Prometheus ang master nito. Kaya naman pinuri niya ang dalawang alaga sa ginawa ng mga ito. At nagalit siya kay Zeus dahil hindi siya nito iniligtas. Tapos sinabi pa ni Prometheus na mabagal at lampa daw si Zeus. Kaya nagpa siya ang tatlo na itiwalag na si Zeus sa kanilang pamilya. Pero ang totoo ay ayaw lang talagang masapawan ni Prometheus. Kaya nanghihingi din siya ng nobya kay Big Mom upang mas lumakas siya. Dahil dito ay muling gagawa ng panibagong alagad si Big Mom. Sa malayo ay nakita ng mga bata ni Law na nakaligtas si Linlin. Ngunit dahil lumulutang ang isla ay wala silang magagawa. Samantala papalapit na si Kaido sa walang malay na si Luffy. Naghanda si Zoro na iligtas ang captain kaya pinalabas na naman nito ang Nine Sword Style Technique. Dahil dito ay nagawa niyang makipagsabayan sa mga atake ng Emperor. At gamit ang Nine Sword Style Technique ay napayanig nito ang buong paligid at nasugatan ng malaki ang katawan ni Kaido. Kaya nalaman ng Emperor na meron din Color of the Supreme King Haki si Zoro pero hindi nito alam. Subalit tatapusin na ni Kaido ang swordsman. Nais tumulong ni Law pero nadamay lang din siya sa malakas na atake kaya dalawa silang bagsak. Nabawi na rin ng bida ang kanyang lakas at nangakong tatalunin niya si Kaido. Kumuha si Big Mom ng bahagi ng kanyang kaluluwa. Saka inihagis ito sa isang thundercloud na nasa itaas upang ipanganak ang bago niyang alagad na magiging nobya ni Prometheus kaya tuwang-tuwa ito. Tapos pinagbantaan ni Linlin si Kid dahil sa paghulog nito sa kanya sa dagat kaya napatakbo sila ni Killer. Pero gamit ang bagong homies ni Big Mom ay tinamaan nito ng napakalakas na atake ang dalawa. Samantala sila Otama ay hinahabol pa rin ni Page 1. Gumawa si Nami ng ulan kaya binaliwala lang ito ng kalaban. Si Usopp naman ay nagpalabas ng usok para makatakas sila. At si Nami ay inatake siya ng Thunderbolt kaya mas lalo siyang nasaktan dahil basa ang katawan, ngunit nagawa pa rin silang mahabol nito kaya humingi na lang sila ng sorry. Mas pinabilis naman ni Otama ang takbo ni Kamachayo hanggang sa tumago sila sa pader. Dahil sa atake ni Big Mom ay tumalsik sa malayo sila Kid at Killer. Kalaunan ay nakaramdam sila ng pagyanig dahil hinahanap pa rin sila ni Big Mom. Ngunit nais pa nila itong puntahan para pigilang makipag-team up kay Kaido. Nang bigla silang atakihin ni Hawkins, ikinagalit ito ni Kid kaya kumuha siya ng mga bakal. Ngunit sinabi ni Killer na siya na ang bahala dito. Kaya umalis na ang kanyang captain para pigilan si Big Mom. Saka pinalabas ni Hawkins ang kanyang malaking straw monster para patayin si Killer.
Samantala si Luffy ay naalala ang itinuro ni Yogoro kung paano ang tamang paggamit ng Raiyo. Nagpalabas ng napakatinding Supreme King Haki si Kaido at sinabing kakaunti lang ang may kakayahang gumamit nito. Saka siya umatake sa ating bida. Ngunit sa bingit ng kamatayan ay napigilan ni Luffy si Kaido na gulat sa nakikita. Saka tumakbo ang bida at nakipagtagisan ng napakalakas na atake sa Emperor. Nakita ni Law ang napakatinding labanan. At gamit ang gabay ni Yogoro ay mas lumakas pa ang Raiyo ng Straw Hat. Kaya wala nang nagawa si Kaido kundi ang saluhin ng napakalakas na suntok gamit ang bagong teknik na natutunan kaya hindi makapaniwala si Kaido. Ngunit sinundan pa ito ng isa sa pinakamalakas na suntok ng ating bida sa kanyang kasaysayan na tuluyang nagpatalsik at puminsala sa kinatatakutang Emperor. Pagkatapos ay nagpasalamat siya kila Zoro at Law, at sinabing magtago na sila dahil siya na ang bahala sa Emperor. Sa kabila ng atake ng bida ay bumangon pa rin si Kaido. Si Law naman ay gumamit ng room para umalis doon kasama sila Zoro at Zeus. Saka muli na namang gumamit ng Raiyo technique si Luffy sa kanyang buong katawan at muling nakipagbakbakan ngunit napatalsik siya nito. Sa muling pag-atake ni Kaido ay sinalag ito ni Luffy gamit ang paa. Samantala tumawag si Kinemon para sabihin na tinutugis ni Kanjuro si Momo. Si Yamato naman ay kumuha ng mga sinulid at karayom dahil magagamit daw nila ang mga ito para protektahan si Momo. Samantala naglakas loob naman sila Nami at Usopp na palo-paloin si Page 1 sa ulo para bumitaw ito. Si Kamocheo ay napapagod na rin pero giit ni Otama na kailangan nilang magtungo sa performance floor para mas dumami ang kanilang mga kakampi. Nagalit si Usopp dahil mapanganib ang gagawin nito. Giit naman ni Nami na poprotektahan nila siya. Sa muling pag-atake ni Nami ay nahuli ang kanyang sandata. Kaya tinira ito ni Usopp ng mga bulaklak na kalaunan ay sumabog sa katawan nito kaya nahulog. Saka sinundan pa ito ng bala na naglalabas ng mga sumasabog na pine cones kaya sabog-sabog si Page 1. Subalit buhay pa ang Tobiropo kaya natakot ang tatlo ngunit nakatakas na rin sila. Ngunit nakasalubong naman nila si Big Mom na hinahanap si Kid. Naisip ng dalawa na katapusan na nila. Ngunit natuwa ito nang makita niya si Otama. Sinabi pa ng bata na nag-alala siya kay Olin dahil bigla itong nawala sa udon. Naiinis naman si Prometheus dahil natutuwa pala si Linlin sa mga bata na 10 taon gulang pababa. Kinamusta din ni Linlin si Atsuro dahil ito ang nagbigay sa kanya ng red bean soup. Sinabi ni Otama na wala na ngayon ang Akobo Retown dahil sinunog ito ng isang headliner ni Kaido na si Hold'em. Nagalit si Linlin dahil nung nawala ang kanyang memorya ay ang mga tao sa Akobo Retown ay naging mabait sa kanya. Dahil dito ay nagalit siya ng husto sa mga tauhan ni Kaido. Kalaunan ay dumating na rin si Page 1 kaya napatakbo na lang ang tatlo sa takot. Ngunit bago sila makain ito ay nagpasya si Big Mom na tapusin ang kawawang Tobiropo dahil pati mga inosente ay pinapatay daw nila. Dahil sa pagsabog ay nalaman nila Kid kung nasaan ito. Sa malayo ay nakita ni Alti ang ginawa sa kanyang kapatid kaya labis siyang nagalit. Tumatakbo ang mga samurai nang may tanong ni Izo kung masakit pa rin ang sugat ng kapatid. Sagot ni Kiko na hindi nakakaramdam ng sakit ang mga tulad nilang samurai. Balak ni Kinemon na unahan si Kanjuro na mahanap si Momo, at ang mga kasama naman ay tutulong sa iba pang mga kasamahan. Ngunit nais ni Kiko na siya na ang tatapos kay Kanjuro. Tinalo ni Cat Viper ang mga kalaban. Tapos nakita niya doon ang dalawa pang mink. Kaya nagsumbong sila Shishilian na nandito ang dahilan kung bakit namatay si Pedro. Dahil dito ay ginanahan si Cat Viper na ipaghiganti ito. Pinakita ni Yamato ang ginawa niyang manika dahil gagawin niya daw itong decoy. Kaya habang nagsasalita ito ay hindi alam ng dalawa kung seryoso ang sinasabi nito. Naririnig daw ni Momo ang boses nila Kaido at Luffy. Kaya naisip nila na nag-one-on-one ang dalawa. Saka binuksan ni Momo ang logbook ng adventure ng kanyang ama. Pinagsusuntok naman ni Luffy ang Emperor ng Hawk Gatling ngunit natigilan siya dahil sa atake nito. Sunod ay gumamit siya ng Gear 3 ngunit sinabayan ni Kaido ang atake niya kaya patas ang laban. Samantala sa second floor ay bitbit ni Sanji si Zoro habang nakikipaglaban. Ngunit mahimbing pa rin ang tulog ng swordsman. Pinagbabaril naman ni Queen si Chopper ngunit nasampal na naman siya nito. Saka pinagsusuntok pa sa ulo ngunit itinapon siya kaya muling sumugod si Chopper ngunit may tumamang mga palaso sa likod nito na nagmula pala kay Perospero. Dahil sa ginawa ni Big Mom kay Page 1 ay sumugod si Alti. Sinubukan nila namin na sabihing si Alti ang nagsunog sa Akobo Retown. Pero nagbanta sa kanila si Linlin na sila naman ang isusunod nito. Kaya sinubukang kumampi ni Nami kay Alti ngunit sinabi din itong papatayin din sila mamaya. Dahil dito ay tumakas na lang sila. Pero inatake ni Alti si Kamochayo kaya nahulog ang tatlo. Tapos pinagbubugbog pa nito ang Dog Lion. Sinubukan naman siyang pigilan ng bata ngunit sinaktan niya lang ito. Dahil dito ay nagalit si Olin. Pero nauna nang umatake si Nami kay Alti dahil sa ginawa nito kay Otama. Nagpatuloy sa pag-atake si Sanji sa mga kalaban ngunit naiinis dahil bitbit niya si Zoro na napakasarap pa ng tulog. Sa flashback ay tumatakbo si Sanji. Nang makita niya si Kid na tinalo ang napakaraming kawal ni Kaido. Tapos na teleport doon bigla sila Zoro. Tinanong ni Sanji kay Zeus kung nasaan si Nami ngunit tumakas lang ito.
saka iniwan sa kanya ni Law si Zoro. Kaya napilitan siyang bigyan ito ng first aid. Pero dahil hindi siya marunong ay binalot niya ito na parang pagkain. At wala din siyang magawa kundi ang dalhin ito. Kaya nang makita niya sila Izo at Kawamatsu ay nagpatulong siyang magbuhat. Saka nalaman nila kay Zoro na kailangan ng tulong sa performance floor. Pinagsusuntok ng ating bida ang Emperor. Ngunit pinalo siya nito ng napakalakas kaya nagtagisan sila ng mga hockey. Hanggang sa mawasak ang lupa at tumalsik si Luffy. Giit ni Kaido na alam niyang natutuwa din si Luffy sa kanilang labanan. Saka muling sumugod ang bida at gumamit ng bago niyang Red Rock technique kaya nagkatamaan sila sa mukha ng kaharap at muli na naman siyang napatalsik. Sinabi ni Kaido na sumuko na lang siya. Pero muli na namang sumugod ang Straw Hat kaya pinalo niya ito sa ulo. Ngunit nagawa ni Luffy na makabangon sa atake nito saka sinuntok ang Emperor. Nais patayin ni Nami si Alti. Ngunit nasa likod niya pa si Big Mom na nag-aalala din kay Otama. Bumangon na si Alti at dumating pa ang mga bata nito. Kaya unang pinatalsik ni Nami ang mga kawal. Pero nasa likod na si Alti kaya nahuli ang dalaga. At pagkatapos nito ay isusunod niya rin daw si Big Mom. Nabitiwan ni Nami ang baton sa higpit ng hawak ni Alti. Ngunit nang magising si Otama ay pinag-utos ni Linlin sa tatlong mga alaga niya na magsanib puwersa upang makagawa ng malakas na espada, saka ito ginamit para umatake kay Alti na tuluyang tumapos sa Tobi Rappo. Pagkatapos nito ay tumakas na ang tatlo, nang makita ni Nami si Zeus na nag-iisa. Kaya napansin ni Nami na may bagong alaga si Big Mom. Naiiyak na lang si Zeus dahil pinalitan na siya ng mga ito. At nang makita niya si Nami ay hindi din siya pinansin ng dalaga. Saka sinabi mismo ni Big Mom sa kanya na hindi na siya kailangan. Sa pagtatagisan ng mga hockey ay natalo na naman siya ni Kaido, ngunit muling sumugod si Luffy at inatake ng sunod-sunod upang subukan itong talunin. Tapos nakailag pa si Kaido at pinalo siya patungo sa isang bato. Saka siya naman ang pinalo-palo nito hanggang sa sumabog dahil sa lakas ni Kaido. Kaya inisip ng Emperor na patay na ito, ngunit biglang bumangon ang bida ng nakangiti na ikinagulat ni Kaido, pero tinawanan niya na lang din. Saka muling nagtama ang kanilang mga atake at patuloy na naglaban ng walang humpay na nagpapayanig sa buong paligid. Hanggang sa muling tamaan ni Kaido si Luffy kaya natapos na ang laban. Napahawak na lang si Kaido sa mukha at sinabing kailangan niyang putulin ang ulo ni Luffy bago pa ito maging banta sa kanya habang ang ating bida ay nahuhulog patungo sa karagatan.